Sariwang isyong mahuhuli. Aligay presko everyday. So why you check my dadali? My FB Live at YouTube replace. Siguradong swak it up to date. Sa Pinas man o sa buong mundo. Sa break time, sama-sama tayo. Sariwang isyong mahuhuli. Aligay presko everyday. So why you check my dadali? Ekonomiya, kalusugan at publiko. Sama mo na rin ang politiko. Mga balitang kailangan alamin. Sa break time, sama-samang ungkatin. Sariwang isyong mahuhuli. Balitay presko everyday. So why you check my dadali? Hoy! Break time na rin Kuya Manny Salis! Maminaw na ta! Ayaw na mong pabadlong ha? Ikala, kamusta maying buntag, maying udto, maying hapon, maying gabi sa itong mga break time sa tibuok kalibutan. Kumusta sa mga break times ka ng bahin sa kalibutan? Ilabi na sa mga OFW, nga ano na yung nagsusto pa nag-uban, kumusta mo diha? Atuhang po na itong mga partner karon sa tulon sa mayong adlaw attorney, nining adlaw nga Lunes, pizza 5 ba? 5 na day. Pizza 4 bago sa remote nga karon. Pizza 5 sa tuig 2021 mga ka-break time. Kumusta mo? Kumusta oy? Break sad pag may time. Atong hangpon ang atong mga partners tuman sa mayong adlaw attorney. Atong unahon si Attorney Tricia Veloso Chato. Attorney Chato, mayong buntag nimo diha, mayong gabi sa kungen. Mayong buntag, mayong gabi, mayong adlaw sa tanan nga ating paminaw dito sa Break Time with Manny, mayong yung adlaw attorney. Minaot pa unta nga safe tang tanan kung asawan mo nagtan-aw karon sa atong programa. Atong hangpon tong sa ato ka partner sa Attorney Dodo Humawid, ang kinakusgang mayor sa lungsod sa Batuan. Attorney Humawid, mayong buntag nimo diha. Mayong gabi, no? Mayong buntag sa tanan nga sa Pilipinas o may adlaw kung sa aron karon na itong mga kaigsunan nga naminaw sa programa. Usa ka mayo no good weather nga kabuntagon sa Bohol. Month of July pista sa Batuan ug Balilihan. May buntag sa tanan. Pista sa Balilihan, sa pista sa Balilihan na may virtual activities ang Balilihan sa ilang kapistahan karon. Karon sa ni Attorney Chato ang pista ninyo? Ang kuan gyud ang katumaran sa pista July 16. So naami kuan tungod kay COVID lagi unya dili maayo nga magtapok-tapok. So ang nalami gamay nga virtual nga kalingawan. So mag-atang lang ta sa mga post. Ang finding sa taga-DOH ni Spike misaka ang Bohol cases tungod sa kaon-kaon, basically kaon-kaon tapok-tapok labi na after sa May. Magagingana ang ilang findings nga tungod kay sa pista sa mga tapok, tanggalo naman ang mask, magatubang, diha ang pagsugod, no? Maligog dagat nga kauban ng laing pamilya, mga birthday, mga anniversaries, unya sa barangay nga dili kayo sito ang gada diha mo sugod ang spike murag angay gyud nga
virtual sa lang gihapon until fully vaccinated na ta. Correct. Mo ganay angay tang himuon gyud, no? Pero uban tong makatawhan lagi di gyud mapungan gumikan sa nalutas magud ni sila sa fiesta, no? Ka fiesta-fiestas panahon kay itong maging tuig ko may nagsugod ning gidid-an nga magtapok-tapok. Unang uban og dunay fiesta gyud mo kan gyud mo kanabang musibat yung asa mangita og nay fiesta kay gustong tapok-tapok. Mingaw pud man, mingaw magud nga. Imingaw kas mga biyahe, mga tapok-tapok, mga lakaw, mga fiesta tinuod magud pud nga. Mo'y namingaw pero agwan taon ginato para makasaulog patagdagang pista. Correct. Oo. Basta nagdita maabot og sunod nga pista og magtuman ta. Correct. Sakto gyud na mo nang angay yung bantayan tanan. Sa kawan ka nang kumpiyansa, no? Sa atong mayong adlaw attorney karong adlaw adlang Lunes sa atong atamanon usa una ka gipadangat nga pangutana o problema sa atong ka-break time kabahin sa iyang sitwasyon pagkakaron niya ang ato sa makatawhan nagpaabot sa dayon ng tataon atong masgutan kadtong Mandanas Garcia rulings nga matag atong patagad unsay epekto ngadto sa mga local government units o niya kabahin sad sa pagtaas sa COVID cases karon sa probinsya sa Bohol ug atong tibok nasod nga Pilipinon. Pero ato atimanon una attorney, no? Kining pangutana sa atong ka-break time labot sa sitwasyon aron sa matagan tong unang pagtagad kining maong iyang pangutana. Atong paminawon attorney. Hello, good morning, Kamani and Attorney Humawit. Naon ta ko'y pangutana ba about anahong first anak na nas pagkadaga. Now, ang iyahang NSO is na ay middle name. Same as my middle name. Kaya ang iyahang apelido gida, apelido man ako, din ang iyang middle name, same po na ako middle name. Karon, ang DepEd mo question, kay dili daw nila dawaton, dapat daw walay middle name. Kay nahugra daw may igsuon. Saan magkahug sa akong naigsuon nga naman isa ubos ang nakangan sa ahong as a mother ako may nakabutang. Unsa may akong angay buhaton. Ni-file na ko sa DepEd ana. Sa first year kasi sa gipangayuan siya og kanang na ay NSO. Gigastuhan na ako aron laman dili daw nila dawaton kay kuno mura rami og igsuon. Unsa pagkaigsuon nga ihang mother na ako amangan naasa ubos nakasuwat kadakong nga nahong inahan. Man di pagasto-gasto man mi sa first year pa ang NSO to support nga maunay kamatuoran unsa karon dili nila dawaton unsa man sila akong angay buhaton ana. Salamat. Mo tong pangutana attorney Tricia. Okay, so kini siya ang question na pod ni about sa sa ngano. Usually ang makalibog ani is kung illegitimate ang bata. Actually sa tuang balaod kung illegitimate ka nga bata, pwede ka nga ang gamiton gyud nimong apelyido is generally ang apelyido sa imong mama. Pero kini siya tungod man gud kay kini atong apelyido dili ni siya kay simpleng basta lang kay naa kay apelyido mo magud ni siya timailhan kung unsay imong lineage kinsay imong pamilya asa kagikan mo na nga sa ato ang kultura o na-apil na po sa atong balaod nga ang middle name usually mo na siya ang imong timailhan sa imong maternal nga lineage unya ang imong surname ang imong apelyido family name mo na siya ang imong paternal nga lineage. Pero kung illegitimate ka nga bata ilabi na kung wala ka gi-recognize sa amahan ang apelyido sa mama mo itigamit. Pero tungod ana kay apelyido naman sa mama ang gamiton nga surname pud sa bata wala siya middle name. Wala ni ang actually wala man na siya nakabutang sa ato ang batas nga ay sa ato ang balaod nga naa sila middle name. So ang iyahang may tabuan na sa iyahang birth certificate blanco ni siya. Kay kung mugamit
kung mugamit ka og lain nga apelyido as your middle name, maka-cause man na siya og kalibog. Like for instance, kining specific case nga ini atong nagpangutana, no? Magkumutanaw ang laing tao sa iyahang birth certificate, maglibog nganong iyahang middle name parehas man sa iyang mama. Unya imuhang tan-awon the rest of the birth certificate, iyaha man ning mama nganong parehas man ni sila og middle name. Nga supposedly ang middle name nimo ang apelyido sa imong mama atong pagkadaga. So mo na siya nga maka-cause siya og confusion. So ang usual ani para ma-correct ng iyahang birth certificate aron ma-correct ang iyang legal records, mag-file yun siya og petition for correction sa iyahang birth certificate para ma-remove ang iyahang middle name. Unya ang mahabilin na lang is ang iyahang apelyido, which is ang apelyido sa iyahang mama. Lahi po ang sitwasyon ana akong gi-recognize siya sa iyang amahan, unya gitugutan siya nga mogamit sa apelyido sa iyang amahan. Kaya in that case, ang apelyido sa iyahang mama mo na to iyahang middle name, unya ang iyahang family name, yang surname, mo na apelyido sa iyang papa. So, dito na kay Kadugang. Mayong adlaw sa nagpadano, usana sa kanang confusion bitaw usahay no bisan sa mga local nga sitwasyon nga magtuong mga tao nga di mo sugot ang DepEd or di mo sugot si sugar, di mo sugot si accountant or kinsa. Actually, dili mahimong magbuot ang DepEd or kung sa kataw, kung di nagsunod na sila sa palitiyaw sa balaod, no? Mao gyud na sa tutong giingon ni Attorney Tricia nga mao gyud na dapat nga walay middle name kay illegitimate man unya basin case og dili ganahan ang nagpadala ang inog na si anak gusto niya igsuon lang, no? Bata ta paminahon ba? Di ba man? Dili bitaw gyud siya pwede kay maka-create og confusion, kalibog katong ginugay siya. Kinahanglan gyud nga unsay nasa atong practice sa atong naandan na maguli nga na pod sa atong Supreme Court nga part na sa atong balaod nga wala gyud middle name ang kanang illegitimate, no? Kay muli ito ang apelyido, ang family name, surname, sa illegitimate kung dili recognize wagi angkon sa amahan ang apelyido man sa inahan, so wala na siya middle name. Dili mahimo nga putangan siya sa entry nga dili mao mo na kinahanglan correction of entry. Gamay lang ni gasto karong panahon na, no, mga 2,000 asa man ni na-registro kaya na may mga filing fee na mga i-submit nga affidavit, mga ispang certify. Iko lang ning tuon niya dito ka pakurikan niya. Para po ni actually sa yung anak kay maproblema inig board, inig kung human, no? O paglukat sa passport, makaproblema gyud ni kung dili correct. So, ang gihimo sa DepEd, iko lang na siyang nagpatuman sa balaod. Dili man siya yung di kadawat kung dili advice na siya nga di ni mo i-correct record kay maka-create na yung kalibog kay ang amahan o ang inahan di ay, no? O ang anak maurag middle name. Kunya kung board na siya mga credentials dili ni siyuhan kay mao man ay pali siya nga klaro gyud ang record usa maka take board exam or usa kumukuha passport, no? Ang ay good siyang pakurikan. Pero kini nga sitwasyon, attorney, amo ni ang common nga problema kay kung ang tanaw nila nga magkuha sila og official records ikan sa NSO, mo man gyud ang mugawas panlitan nga unini ang sitwasyon nga igawas kay matud pa niya may kuha na sila og certified ngadto sa NSO nga mao na ang iyang ngalan o katong middle name nga gigamit ngadto sa iyang anak. Matud pa niya. So ang bugtong lang yung masulbad nini nga matarong mo file sa petition ngadto na sa korte.
Bufile siya og petition ana para i-correct ang iyang birth certificate. Mhm. Unya ang iyang pangayuan ana is ang nga ma-delete ang iyang middle name Middle gikan name. sa iyang birth certificate Mhm. para masakto na ang iyang records. Mhm. Unsa kadali ang proseso Ako nila lang, attorney? may tabuan na. No? Mm. Sige, 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 okay. guys. Unsa kadali ang proseso So, ini? ang iyang buhato na sa record, ang iyang apelido, katong apelido sinahan, unya dili na siya magbutang og middle name. Mhm. Unya kung mabut na tong kay first year pamangkingon niya, no? Pagka kuan niya kompleto na record, pagka approve na kay dili man ipasabot na nga dili dawaton ng bata. Mhm. Dawaton kay po ng bata sa pag-eskwela, sa pagtungha niya dito, pero dili siya tagag credentials nga sakto kung di mag-correct, di siya makasubmit, no? So, ang sayang record, kung punta noon siya, isang middle name, wala na siya middle name, sayang apelido, katong apelido siyang mama, unya, isupport ana, kung naanay corrected nga birth certificate. Actually, ang ibutang nga sa birth certificate nalay annotation sa ubos nga, wala na siya middle name. Mhm. Unya, ang iya lang pagkuha niya, pamutang sa iyang mga record dito, kung nagmutana sa iyang sanang mga transcript of records, tanan niya record dito, or kanang diploma, tanan, no? Sa record sa DepEd, wala gid siya yung middle name. Di na siya magdag middle name. Di na sa magdag middle name. Oo. Mm. Pero kadtong mga inahan siguro nga unining sa mga problema ha. Mas mal siguro bilang sabot-sabutan ni sa amahan sa bata nga pag imo na lang apelido di magproblema ning anak nato ni gidako na. Di ba? Kuan naman accepted naman na siya no nga bisan pa og dili gamiton sa bata ang apelyido sa iyahang amahan. Gidawat naman gyud na nga pwede nga apelyido sa mama sa mama ang gamiton. Actually mo gyud na ang nakabutang sa ato ang balaod nga apelyido sa mama ang gamiton. Pero as to the middle name, dili sad mahimo nga ang middle name sa mama mo po iyahang gamiton nga middle name. Ang apelyido ra mo kay gitugot sa balaod nga gamiton sa bata, apelyido sa mama, kung wala siya gi-recognize sa iyahang amahan. So, ang middle name, mablangko gyud na siya. Okay. Attorney Dodo? Nakita ba ko man? Ikaw siya, nawa ka, na-off ang imong kamera nimo. Dapat yun nga ipakorek niya. Mo gusto na sa DepEd nga nang di dawaton, dapat ipakorek niya, di na siya magdala sa pangalan sa apelido rather sa iyang middle name. Wala na yung middle name yun. While naglihok siya sa pag-correct sa maong record. Okay. Nawa imong video, Attorney Dodo. Nawa imong kagwapo nimo. Na siya gibutang safe driving mode. Balik ko sa nang problema nimo dayo ito ni. Nga techie problems. Ako sang exit ha para mo balik ko. Man. Sige. Yes. So kining Anthony Tres no, kining nga sitwasyon magod, maro mo nataw na tong nakumon. Mas maayos ning ang kunita no ang gininahan no na dito sa kuan, dito nanganak sa ospital. Kinsa man dai mo paristos bata ang tagtungod o ang hospital mismo mo imo pakon sa papili sa bata? Kuan na siya. Siyempre, ining panganak niya dito sa ospital, naanay informant. Nakabutang ko po na sa birth certificate natin no, kung kinsa ang naghatag sa imuhang impormasyon adto sa ospital. So, naamoy mo rang i-fill up nga form ana, may butang unsay nga ta bata. Most likely, ingani nga sitwasyon, most likely nasayop ni pag suwat adtong form. Nga murag una siguro nila, nga iparihan na lang kuan sa middle name o sa apelyido mama. So, mo na nga nabutang both kuan middle name o apelyido bisan og apelyido ra dapat. Ang hospital ana igo na lang na sila mo transmit sa kanang dokumento. Pero ang information gyud ana gikan adtong tagtungod. Depende og kinsa ihing fill up sa form nga kauban sa mama atong panahon nga nanganak siya. Posible pod nga ang mama mismo. Tungod tingali pod kay daghan wala kay baw nga kung illegitimate ka,
dapat blanco ang middle name. So basin sa pagsuwat sa form nabutang nila both ang middle name ug surname. So mo na siya nakakos sa problema. Pero unsay mga requirements og kuan attorney? Unsay mga requirements nga himuon ini para sa kuan, para sa sa petition nga ilang gamiton, ilang makuha? Kuan lang ni siya. Ipakita lang ikinahanglan ninyo ibutang sa inyong petition nga kini siya usa ka illegitimate child o na kining Okay. Naputol si Atty. Tricia ug si Atty. Dodo. Atong balikan mga ka-break time. Naputol ang atong mga partner, mga higala. Tapos ka ito mabalikan ang atong mga partners karon no sa tunay ang imo sunod ning sitwasyon nimo attorney ug naon sara. Atty. Dodo. Okay, atong okay, kung pailo na ato balik. Atong takna mga ka-break time alas 11:45 sa tuwang gabi sa kung nahimutangan mga igsuon. Okay, balik ta. Nawala man, no? Naputol ka. Naputol sa si Atty. Tricia. Okay. Sige pa. Na siya, inibutang si naputol. driving mode. Ang imong kuan. Okay. Anyway, so ang inyong kuan, sa may masalas inyo nga atong ikatambag adto sa nagpadangat atog kumutan. Ang pinaka-the best niya buhaton so now nga mao itong sistema o procedure kasamtangan, no? Kaya naman tayo pag-umbalaot sa koreksyon. Muduol siya og asa ang local civil registrar nga natawo ning bataa ato siya magpatambag kay magay the best nga kuano kanang expert aning butanga ang kining mga abogado gud man kay mga labi na sa Bohol, mga general practitioners halos tanan mag-focus mino pero ang kada field like titulo na DNR o registry of deeds kaning bahin o kanang pagrehistro mga koreksyon na kada lungsod o sa syudad na local civil registrar adto nang mo record sa natawo, namatay, naminyo, gi-adapt tanan nga record sa entry sa katao niya. Apil na ning yani mga koreksyon na sayop ang middle name, sayop ang pizza, tanan nga mga sayop sila mo ay the best person kay nga maka-handle ani, maka-advise, no? Nay mga butang pwede sa ilahara, nay butang angay sa court, nay nagi-court proceeding, pero karong panahon na medyo tigod na nga mahimo na ma-handle sa local civil registrar. Gawas katong pag-usog sa tuig, generally pag tuig ang na change nga makausog na sa edad, makausog na po na og ang tao kuha na ba, legal age or dili ba, murag sa court na pero katong mga first name nga mga sayop, mga yani, wrong entry, correction of entry, ma-handle na sa atong local civil registrar. So, muduo lang siya gasa na tao to siya. Mahimo po magpa-assess siya kung ang iyang gipuy-an na diha ron siya magkuan sa puyo sa natauhan atong bataa, mahimong magpatambag no naman po'y mura from one registers at LCR's office ipadapon nga to sa lain pero ang the best yun na katong asa siya nga lugar nga natawo. Muduo lang ang natawo ang bata, no? Okay. Makatambag sila niya ang nahibawan ako ng fee bayad is mga less than 2,000 o 2,000 kay naman sa mga bayrunon man niya mga katong affidavit sa inahan kung sa tabo, then katong baptismal kung nagpabunyag magaling na may mga Catholic usually magpabunyag ang bata kung bata pa, no? Or any religion basta nagpabunyag kung say proof kinta nga mauna ni gida niya proof nga illegitimate siya.
sakto kita ang DepEd. Ang DepEd nagtabang lang to niya nga ma-correct na iyang record kay maproblema man ini graduate sa bata or inigahuman sa bata mo take og exam, no? Nya mo take na pugpat mo ngayon na passport. So nasa ay problema. Nya nga ipahiluna na sa una ang good kay dili kayo magpakapana ang DepEd. Mo na problema sa una na ini katumoy na gyud, no? Ini board na sa bata dugay na kay nanong ka board. Mo take og mga exams. Karon nagsugod pa lang bata pa magpagtungha o pa mag-graduate nagsige na sila remind nga dili ni mao para mananay sakto nga record. Mas maayo ko na karong panahon na, no? First year pa gingon niya, no? Ipangayo na siya nga mao ni dapat ang buhaton ipa-correct dili dawaton, meaning ang iyang birth certificate ipa-correct usa nila dawata. Pero while wa pa mahuman og correct, iya na gyud butang sa iyang record. Tanan niya record nga wala siya middle name. Di siya magdang middle name. Atong Tres, unsa atong ikahangyo ngadto sa mga ginikanan nga wa pa na-check nila ang ilang mga birth certificate sa mga anak nga wa pa nagsugod og eskwela? Yes. Kung dapat i-check yun sa ato ang mga ginikanan, no? Nga sakto ang tanang entries sa birth certificate. Actually, dapat kanang kuan palang daan, kanang pagpanganak sa bata, ining fill up ninyo sa form sa hospital og nahatagan na mo og papel nga sa birth certificate whether NSO pa na siya or kanang gikan civil registrar, dapat i-check ninyo nga sakto ang tanang entries sa iyahang first name ug ilabi na sa iyahang middle name and sa surname. Kay kung kini na ay mga sayop nga entries, other than sa school, maproblema kay mitikuloso man ang atong mga eskwelahan nga mo check ani. Maproblema pud ni siya kumukuha og mga ID, mga lisensya, kung labi na kung mo take og board exams kay kinahanglan tanan records nato pare-parehas og nakabutang. Bisan og gamay lang na siya nga sayop sa spelling, labi na kung kintahay birth date, birth year ang nasayop, dako na nga problema. Matanggong gid mo og kanang take sa inyohang board exams kung naisayop nga entry sa birth certificate. So samtang bata pa ang mga inyong mga anak, dapat i-check na nga sakto ang nakabutang sa birth certificate, and as soon as possible ipa-correct na ni siya kung naaman gani sayo. Correct. Salamat kayo. Moto ang atong mga tubag hinaut nga nalipay og na tinawan katong inahan nga nagpadangat sa iyang concern sa iyang anak, no, katong sa apelyido. Katong mga botong padangat sa mga pangutana o gustong tubag legal mga ka-break time, pwede niyo ipadangat ang inyong mga pangutana sa atong personal nga messenger account sa Manny Salis Facebook account mga ka-break time. Nga pisil mo padasad sa atong Break Time with Manny channel at gmail.com, o pwede sa mo direktag padasad, no, sa atong mga partner nga mga abogado sa Attorney Dudong Humawid ug Attorney Teresa Chato sa inyong mga pangutana nga ikapadangat ninyo aron sa matagaan og legal nga tubag katinawan sa kanang inyong gipangunahuna karon nga problema mga ka-break time. Balik tang tawad para sa mga shout out nga to namin sa naminaw to karon ginas sa tulmon sa mayong adlaw, attorney. Atong tibayaw ng atong naminaw karon si Madam Ma'am Sue Budlong Manglinong. Mayong gabi ninyo diha Manny Maricar og Maduna. Si Hazel Chato, mayong buntag Sir Manny, Mayor Dodo o Attorney Tres. Napaiyang mayong buntag sa mga agaw ug mga silingan nako. Sa Hanupol, si Gina Salibay, Ding Canol Mandin, si Tersa Mirano, si Bill Chato, Bahaw, si Wincol May Chato, Dalagan, Dibay Chato, Marian, Domi V. Chato, Kalipis Carol, Carol Chato, Gulusinda, Lourdes Blanco, GP Chato, Lindin Katingob,
Pungasi, si Bibet Tinibro Rubante. Attorney Do, nakapag-ikon diha sa taon mo? Nag-shout out ko sa, of course, always akong very supportive nga partners sa kinabuhi man, no? Si Nora Balatero Humawid, si Ma'am Nita Reblesa sa Poblacion Biha, no? Si Esther Dumapia sa Canada, mga taga Canada, mayong adlaw na tong tanan diha, og ni Alice ug ni Ontoy. Of course, si Ma'am Jing, Agawa Jing Bulalaki, sa Batuan, may buntag ma'am. Nagtanaw sila og ang atong kauban, no, si sa Mayor's League. Of course, ang inahanit kay siya. May buntag Madam kay siya, Mayor Orisa Veloso Chato. Kay kung may buntag Madam Mayor Tricia. Naging Mayor na Mas Tricia, ha? Programa. Attorney Tricia, naka-shout out. Hindi, Kristalan sa Rizal, mayong adlaw sa tanang taga Rizal. Si Ayan Bernadette sa Santa Cruz, Batuan, may adlaw sa tanang taga Batuan. God bless us all. Shout out ni mga Attorney Tricia. Shout out po ko ni Mami, no? Kay mo ni tigpamukaw na ko. Nga, aron maka-appeal ko sa break time with Mandy. Tigpamukaw na ko. Salamat, Mayor. Regular viewers sa break time with Manny. Yeah, syempre, shout out po ko ni Daddy. Dili, ato lagi, mo reklamo lagi ni Dayo. Ang shout out ni Daddy kay kinahanglan patas-patas din silang duha. Great si Mami, great si Punda si Daddy. Nana pa ko'y gitugon. Boss Ed, na ko'y gitugon ni Tricia. Isulti ni mo ni Onyag. Tagapalilihan, no? Nagkadaghan na po na nga itong viewers nga mga taga-Balilihan, mga taga-Hanopol. Di pa ilain nga comment si Hazel Chato. Murag kalingaw na regular viewer na po niya sa itong programa. Shout out ko na ni Bobon Chato, Romel Salibay, Pablito Salibay, Brian Chato, Edwin Chato. Daghan kayo siya mga ibang shout out po. Shout out po ni Benji Corinas Pancho, no? Ato ning dika worker sa Rizal, mayong buntag dia Benji. Mayang pagwinawsad ni Mr. Argumentaran. Mayang buntag na po ninyong tanan diha sa mani kay Attorney Tricia Chato. Ilabi na gyud sa atong maabtik gyud o gwapo kayong mayor sa atong lungsod sa Batuan. Si Mayor Dodo Umawid, taas na imong title nila. Salamat, mayang buntag. May buntag tanan na taga nagpaminaw ka break time. Salamat sa Diyos matod pa niya. Si Inday Kristalan, mayang buntag mga ka break time. Mayor Attorney Dodo Umawid, Attorney Tricia Chato, amping God bless watching and listening from Tagbilaran City. Dapat si Hazel, si Mayor Chato si Mayor Porisa, gi-interview ni sa kuan sa Kalamay Express. Ito may labayng si Bada. Kalamay Express ba, di ba? Kang kuan, kang may nunag. Og nila ni Atoy. Maye. Maye og ni Rex Alba. Atoy. Oo. Mao ni ang may puwinaw sa di. Alba, Turalba and Maye nunag. Sa COVID na to karon diya sa Balilihan, kumusta naman kay Dora po to'y laing gi paibaw si Mayor Chato neto milabayng adlaw nga doon na say na positive? Tres? Kuan jud no. Kiriya tong cases sa balilihan mo sa kakanaog. Kay murag karon naata sa 40 kapin nga active cases. Pero na siya sa kakanaog lagi expected sad tungod kay once na ay mo positive, automatic man nga quarantine tanan first and second generation contacts, and then kanang mga first generation contacts swab sa dayon. So usually naapoy mo positive sa first generation contacts, pinaspasay gyud ang contact tracing. Mao na nga
mo saka mo ubos tungod kay after a few days mo recover man sad unya. Pero kung naa po imong positive, contact trace na po yun balik. So, pinaspasay ang tracing and testing dito sa balilihan para ma-monitor yun and as much as possible ma-contain ang pagkalat sa virus. Padayon kapunta nga nagpa-quarantine, nagpa-granular nga lockdowns sa mga areas nga kung asa tong mga positive cases. So, hopefully, kung dili ta kayo magtapok-tapok, kung dili ta kayo manggawas sa itong mga bike, kung dili kinahanglan, hopefully, mo ubos ra gyud ni siya. O magpabakuna punta aron mahatagan ta og dugang nga protection kontra sa COVID. Correct. Dunay shout out si Mayor Chato nimo, Do. Attorney Do. Wa kuno nimo gi-greet si Inga, si Iba Congressman. Kalimtan nimo. Sa 6th district, okay kayo ko. Okay ka. Oh, 6 si Boss Edgar, no? Oh. Okay May ka sa congressman sa 6th district of Bohol kung na mabot na unong kadisito man, no? ay buntag ni Boss Edgar Sa Chato. mga katawhan nga di gyud ta mo kumpiyansa kay kasagaran gyud sa naigo adto na magmahi nga magkumpiyansa, no? Katong nakagorta mag-uul gud mo simbako lang kay dako kay gasto ang COVID. Bisan tong mga kwartahan naghangyo tabang kay dako kay gasto ang COVID. Ako'y amigo karon na si Sinyo 50,000 a day kay whole family man, no? Hibok pamilya na ikaw sila nya duha under oxygen. So dili siya sayo, no? Sa mga way kwarta mag-uul gyapon ta utang mag-uul gyapon ta kay mosamot kadaghan atong utang. Kung nakakawa kayo utang, basig magkautang pa ta, so dili gyud nga kumpiyansa niya. Apel lang atong utangan mag-uul lang unsa na. Usa gud pinaka kuan ning kuan man, at least diba kay bawo man ta nga di gud paduulan o i-quarantine pa gud ang whole family. Mo ang kunay pinakasakit dinhi ang nahitabo nga ma-positive ang usa ka miyembro sa family unya imbis nga timanon sayang kauban sa pamilya tinanon paduulan, no? Unya ang uban duwin tayo kay gamera, no? Naibaw man ta nga less than 1% man gani malipay ta na ang namatay, pero bisan pag less than 1% ang 1% sa naigo 100% na sa imong gibati nga dili siya sayo, no? Dili makauli sa balay, dili ilubong, walay vigil, laktod nga pagka istorya wa na gid magkita gikan sa bay gidag sa ospital gilubong wala magkita. So ang usa ka pinakasakit nga sitwasyon na sa usa ka miyembro sa pamilya mao na nga kung mahimog maglikay likay gyud ta. Balita nun man nga daghan ang positibo sa Carmen Hospital, no? Nay mga gipang kuan dito gipang gipa quarantine. So kana sila ganahan sila di mo suroy, ganahan di mo kuhan, di mo atubang unta pero trabaho na nila, no? Luoy kay nang atong akusahan ang mga health workers usahay nga pangorta lang ni wa magud maningil na atong health workers to magsuwab wa naman ningil kung sa ibuhato daw ka sa isolation unit nagkaraghan nilang trabaho mao nga ilang sweldo wag gyud taw na sila yung mga additional benefit kung dunay mga positibo or mubadlong sila mag-contact trace sila. Atong suportahan atong health workers kay gusto gunda mo pahuway, no? Pero di makapahuway atubang gyapon sa masakiton nga usay ang masakiton di motugaan nga gihilanta na di ayon. Mo nay problema pod lagi. Mo nay problema to nakita lagi nga ang mga tao halos karon hantud karon di ka mo tuo og mo ni ang sitwasyon karon sa atong palibot. Mo lagi na nga ang pangutanas uban mingon nga kano sa mahuman ining pandemya nga aton nga tubang tubag na magdepende sa kakulot sa imong utok. Kung ang imong utok kulot gid kayo do gid kita mahuman. Mo na nga ang bugtong paagi nga madali ta nining human nya mahimong ma-normalize ang atong aktibidad matag adlaw kooperar taon sa gipatuman sa gobyerno. Ikahatag nato ang atong ikatapon nato ang maayo natong bahin, igahin nato ang paaging atong sundon kining mga protocols nga gipatuman karon sa Department of Health
o sa mga local government units kay sila man gyud ang nag-focus og tan-aw nining masubad ning problema. Ang uban magod ani tumutuo nini. Murag uban magipolitika magod ni Atty. Do, di ba? Gumikan kay niya kuan sa mayor, ilan nang pasagdan tong mga tao yang masilingang manglakaw aron mo daghan tong kaso aron mabad record ang ilang opisyal. Pero di man na unana magod kay kitang tanan magmapektuhan. Bisa pag mamayor kag maon sa diha, unsa imong posisyon diha ug maigo ka nining maong posisyon, maigo ka nining maong virus, sikwate gyud ka. Nga kuan man apektado tatanan. Correct. Kini atong mga health workers, mga frontliners, apil na ang kanang nag-duty sa atong isolation units, ato man nang gipakaon, no? Kanang sitwasyon kita sa usa ka lungsod, kadtong na-isolate dito gipakaon ang gastos sa gobyerno dako-dako na, no? Unya sabot ana nga dunay pundo nga atong tanan unta magamit pa sa project sa atong mga kalsada, sa atong panubig, daghan pa untang magamit tungod kay wa ta mag-amping posible nga kaning mga pundo ani mabalhin sa uban nga project. So apektado gitang tanan actually. Dili kay ngono kadtong naigo gani, no? Kitang tanan ani apektado unya. Siguro vaccinated na ta mao man ay kuan sa atong mga health authorities nga kung vaccinated pwede na. Kumbaga karon dili pagyud ta mo kumpiyansa para mahunong muhinay na gyud ang pagsaka sa COVID. Nya kana gyud ang finding sa Department of Health kanang tapok-tapok nga mangaon nga magtang-tang na sa mask, face mask, diha ang spread may kasagaran. So likayan sa lang gyud no, malitig og dagat nga magdag pamilya kung mahimo family lang gyud ang celebration karong panahon na aron dali pud i-contact guys o pilay na involved kay kanang magsagol-sagol ang pamilya nya na problema pata sa sitwasyon. Dako yung problema sa katilingban ug labi na gyud tong naigo nga pamilya, no? Dili siya sayon. May puminaw dahil ni Rinier Fajardo diha sa Kandihay, Bohol. Kumusta mo diha? Amping mo diha sa Kandihay kay mo gitaasan ang lugar ni Congressman Congresswoman. Lugar ni Congresswoman Alexis Totor sa 36 sa Kandihay. Murag itaas ang kaso dito sa Kandihay sad. Kining maong virus sad. Ang atong kabalaka mo dinhi karon murag 82 na patay di ba sa Bohol? 82 niya. Nayuban nga daghan gyud mingon man nga ni kumpiyansa sila, wa sila mutuo kayo. Pero sa ilang pamilya na naigo, dito sila naghangyo gyud sa tanan nga di gud mo kumpiyansa, no. Daghan kayong mga na problema gyud sa natakbuyan. May pagkuminaw dahil ni Benji Dani Angkog, babayan ako na mga relative pa ni nato man Dani Angkog mayong pagpaminaw diha sa tagahanlo di man, no. Si Benji Porinas Pancho. Don mayong taga-Balilihan. Taga-Balilihan. Mato pa may pagkuminaw katong taga Hanopol pinangga kay ni Mayor Porinas Sato. Nya igreton taga Hanopol. Kining Hanopol bitaw ning kining Hanopol daghan tag listener diha Tornado og Atty. Tres, no, and pindas sa Hanopol nya kining Hanopol day gato mo ko sa mga lungsod ni mo ni kinadak ang barangay diha sa lungsod sa Balilihan. Yung ganing lungsod kung sa man mahimong lungsod ni. Anyway, duka tong isgutanan karon mga ka-break time. Basi kato ning uban nga under sub sa kining gisugoton sa mayagi sa banda na sa ruling sanad nga motaas ang budget sa local government units. Basta kauban mga tao nga oy problema magkini ata ini kay doon na patay pundo ang ang mga LGUs under sa banda na sa ruling. Unsay klarong istorya ni Atty. Tres usa may ikaman usas mga nagpasabot ini sa mga local chief executive labot nining kining epekto nining mga banda na sa ruling si patuman karon ni sunod tuig. Yes. Kining Wandanas ruling nagagikan ni siya og kaso nga gi-file og mga congressman. Actually duha ni siya ka kaso, si Mandanas og si Garcia. Kay nagreklamo sila about sa share sa national taxes nga dapat madawat sa LGU. Kini mo ni atong gitawag nga IRA. Tanang LGU man mahatagan og IRA kay mo ni ang atong share sa mga buhis nga atong gibayad sa national government.
So, kining Mandanas case, nagreklamo sila, kay ingon sila nga sayop kuno ang basihan, ang base amount. Kay ang sa una, under sa local government code manggod, ang gihimong basihan sa share sa IRA is internal revenue taxes ra. Nya wala maapil ani ang ubang mga taxes nga gikolekta sa national government. Kitahay ka na mga customs duties, mga gikan og mga kanang gipang impose under mga special laws, wala sila appeal sa kwinta. Unya nag-ingon ning so ang Supreme Court hing agree ana nga statement nga argument nga nasayop ang local government code nga internal revenue ra mo'y giapil, gibasihan sa just share sa mga LGUs. But instead, dapat appeal tanang national taxes nga gikolekta sa national government. So, kining Mandanas ruling, wala mabag-o ang percentage, kay 60-40 gyapon ang sharing, no? 60% sa national government, unya 40% sa local government. Pero ang nabag-o is ang base amount. So mas kumbaga mas dako ang kwarta nga pagkuhaan sa share. So mauna nga ang epekto ani sa ato ang mga LGU, mudako ang ilahang share sa IRA, mudako ang amount nga madawat nga IRA sa mga LGU. Unya dako kayo ni siya og epekto, dako ni kayo og tabang sa mga LGU, labi na sa mga gagmay bitaw nga municipalities nga dependent sa IRA. Dependent sa IRA tungod kay wala kayo sila makolekta nga kaugalingong local taxes. So nagsalig sila sa gihatag sa national government aron makapa-implement sa ilahang mga programa sa lungsod. So na siya mo expected nato nga by next year sa 2022 mutaas na ang budget sa mga local governments. Ingon bitaw ang mga eksperto nga murag mo ni siya ato ang trial run sa decentralization or di ka nang kuan. Sa decentralization sa ato ang gobyerno. Kay ang mga LGUs tungod aning Mandanas ruling, syempre nakuhaan ang budget sa national government o gibalhin sa mga LGU. So na appeal ana tungod kay gibalhin man ang kwarta na apoy ubang mga functions sa national government o mga programa sa national government nga karon ang LGU na mo'y kinahanglan mo saw. Sila na ang LGU na mo'y mupadagan ang mga programa tungod kay ang kwarta naa naman sa LGU. So kuan ni siya no, lami paminawon nga modako ang budget sa LGU. Murag excited ang mga LGU nato tungod kay syempre with more resources mas daghan sila og pwedeng mabuhat, yes. And mas flexible sila kung unsa mga programaha ang pwede nilang i-implement. But kuan pud ni siya, challenge pud ni siya tungod kay ug mudaghan ang imuhang kwarta, kinahanglan maayo pud ang imuhang pag-manage sa imuhang budget. So very important for our LGUs to plan properly kung unsa nga mga programs ang ilahang i-implement aron magamit og sakto ang kwarta. Kay kini ra bang ato ang budget bitaw sa gobyerno, kinahanglan yearly man ni siya, no? And then kinahanglan ani by the end of the year mahurot ang tibuok budget nga gihatag ninyo. Otherwise mobalik na siya sa national government. So sayang. Maapektuhan pud ana ang ato ang ekonomiya kung dili magasto ng kwarta sa gobyerno, kay ang government should be the biggest spender nga mooy mo padagan sa ekonomiya sa ato ang sa Pilipinas. So kung dili ni magasto sa ato ang mga LGU, kung dili magasto sa gobyerno, maapektuhan ang atong ekonomiya. Ako may lain mo, to ako na mga na. Pero panalitan ko imong tanawon, attorney Dodo Humawid, mayor man ka sa lungsod sa Batuan. Unsay pagpangandam gihimo karon? Example, pagpangandam sa imong lungsod sa Batuan, pag sagop ni imong Mandanas ruling karon, natural mo dako ang imong era nimo diha. Doon na ba yung mga plano for next year sa budgeting labot nini
una tubagon ni Atty. Dodo, napangunta po din ni Atty. Tricia nga di man mo kalimot ta. Kining sa budgeting sa General Appropriation Act for next year, naaprubahan naman din, di ba, last year. Naaprubahan naman para karang tuig. Di ba mapiktuhan ining budgeting na sa nasod sa General Appropriation Act? Hello, man? Hello? Atty. Trish? Hello? Sige to. Ah. Kadungog minimo. Ay, lagi. Abi kog nawa, napud ko, Okay. no? Ari lang tani ko, una tan, ano ni isip mayor sa lungsod, ang LGU magi usas mga napiktuhan na nalipay labot nining kuan Atty. Dodo. Unsay imong papangandam gihimo sa imong lungsod sa Batuan? Ang akong nakita, no, dako kay tabang ni sa pag-increase sa resources sa kuano sa tanang lungsod. Ang probinsya gud o ang syudad murag dako kay sila og share ni saka sa akong na ibawan sa mga discussion man. Doon na may mga discussion ani sa mga Zoom meeting with the ILG, mga league sa ULAP. Mga around 39% ang increase sa budget, no? Dako siya kwan 27% to 39% kaya na magyoy sharing man og pila sa barangay, pila sa municipality, sa province, sa city, kunya sa population sad, no? Ang 5th class town sa discussion karon nga nabilong ang Batuan, posible pang makadawat og mga additional nga serbisyo basig maunay gi tanaw sa national nga basig matarangan pa ni ang port taas murag dagko na pud ilang share kayo sa nata na may tawag dila ano na national allocation sa taxes. Then mura og hatagan og responsibility niya. Doon na may supervision pud ang mga local governments sa barangay ato nanggi sa side sa Batuan panangitan man ato nanggi sinanga doon nagyoy team nga mo handle, no? Ang DILG man sad ang nag-supervise gyud ani nga doon nagyoy development plan ang pagkakaroon ng DBM, Department of Finance o DILG murag naa sila tahas base sa order sa presidente nga maggama og devolution plan kay ipang-devolve tong mga programa sa NEA, panangitan NEA, agriculture, gani sa Kongreso, wala na'y project nga less than 5 million from congressmen and from the national government, wala gusto na sa programa niya. Bahin sa imong question ganiha nga maapektahan pa, wala labot man padayon to siya implement ang unsay naa sa General Appropriations Act sa national government, padayon to siya pero starting next year man na 2022 unang mura gikuhaan na o kanang pundo man ng national wala na project ginagmay nga gikan sa national government mura kun ana no ang health i-devolve ang even classroom maintenance labi na pod kay ang atong kanang special education fund dagko man na pod sa labi na og syudad daghang mga real property tax naaman ng pa-repair ana sa lungsod ug sa city ug sa provincial government no mga sharing so daghan siya mga pangkuhaon ihatag ngadto sa lokal makatabang gyud na no sa maka-increase og mga skills and ability sa local government mutubag sa panginahanglan sa mga tao pero kuan naman sa mura og katong gingon siya nga mura nig testing sa decentralization or mura gamay nga PLSM no hataga responsibility ang lokal na ganay proposal giduol man ta sa taga fire kung ang Bureau of Fire Protection under sa lokal apil ng BGMP kay kanang jail management murag apil na siya as of now ang mga 4th class pataas murag kana ang gipunan ang 5th class paubos dili pud makahandle kay mawa na pud ang increase kung tanaw nimo hatagan nimo daghan kayong responsibility mao na imo sweldo sa mga taga national government no ang naidaghang mga sa tanaw nako mga empleyado sa national government nga papilion sila mo retire ba or mangita og kapahilunaan kay
matangtang na ang uban nga programa, matangtang na pud sila. So adto na sa lokal. Mukag lokal ang mo-handle. Yes. Ako Yan lang na din po ano. Okay. Sige, Tres. Ako lang din po idugang okay sa ginaingon ni Tito Dodo na ay mga functions sa national government nga i-fully devolved na gyud sa mga local government. LGUs, okay. Pero like kintahay kining sa health i-devolve naman ni siya sa mga local governments. Pero ang problema ani tungod bisan pa og tanan mang gyud nga pondo tanan nga IRA mo increase next year. Pero ang devolved nga functions mo daghan ang mga functions nga ihatag na sa mga LGU. Kunya naay gamay nga imbalance ani dili pasabot nga tungod kay saka imong budget makaya na nimo magastuhan tanan. Naay gamay nga imbalance ani labi na pag when we talk about the province. Kay ang province manggod bisan pa og musaka ang ilahang allotment, ang ilahang share sa national taxes, ang iyahang devolved functions mudaghan pod kaayo. Okay. So base sa study sa World Bank no, ingon sila nga sa mga munisipyo o sa mga syudad dili kayo problema tungod kay ang ilahang devolved functions mas gamay kung imuhang ikumpara sa ang ilahang ang mahatag nilang increase sa IRA mas gamay compared sa amount sa devolved nga functions. Kumbaga manubra ilahang kwarta. Pero kung sa probinsya imong istoryahan tinuod hinsaka ang ilahang share sa taxes pero ang ilahang functions daghan kaayo, most likely kuno dili gihapon nila maapas og serbisyo tanan nga mga functions nga ihatag nila. So naatay gamay nga imbalance that's what we talk about kanang vertical imbalance kay naay makuwangan ang sa probinsya pero manubra ang mga naa sa syudad o sa munisipyo o even sa barangay manubra ang ilahang kwarta. And then naapoy kanang what we call horizontal imbalance across LGUs kay kintahay sa mga syudad kalain-lain pud sila og dependence sa IRA. So kintahay kining tagbilaran mosaka ang ilahang share sa IRA dako kaayo og impact nila ang Mandanas. Pero i-compare nimo sila sa mga dagko nga syudad didto sa Manila, ang dependency nila sa IRA gamay ra. So moingon sa usa ka forum gani nga gauban si Mayor Soto ug si Congressman Chat. So nag-ingon si Mayor Soto nga actually dili nila ma-feel ang sa Mandanas tungod kay dako man sila og capacity mo generate og kaugalingon nilang income. So murag additional, murag bonus na lang nila ang ilahang share sa taxes. Di ka po ni attorney. Ang aton ani ang murag policy direction ani is nag-suggest ang national government nga mag-implement ta og growth equalization fund aron matabangan ang mga LGUs nga dili makaapas or ang mga naalkansi gamay sa formula tungod kay dili sila ka keep up sa demands. And then also this is a chance to upgrade ang capacity sa mga LGU nga kung unsaon nila pag efficiently disburse sa kwarta nga ilahang madawat sa ilahang bag-ong resources. Kay sa ako anang naingon kinahanglan kung naay mahatag nga funds nga budget gikan sa national government dapat magasto kini tanan sa LGU. Dili pwedeng naay mahabilin by the end of the year. Dapat gasto na siya tanan, otherwise maapektuhan ang dagan sa ato ang ekonomiya, and then baka maot hinuon nato tanan. So kuan ni siya opportunity ni siya kayo sa mga LGU pero challenge pod nga kinahanglan paspas ang delivery of services with the increase in resources. Lakton pag istorya dili gyud perfecto ang pagpatuman niini kay kasgutan magaling ni kining maong Mandanas rulings kay do na may
na fair ang pagpadagan, no? Pero magdepende lagi po ni sa LGUs o ang iyang planning officer mas maayo mo padagan sa programa. Kuan man, no? Actually, ang local government code mo ay nag-impose sa formula. Ang Mandanas, igulag yung nag-increase man ba sa share. Pero ang sharing system, 60-40, Mo lang yapon. then katong sa barangay, sa city, municipality, o sa province, na nas local government code. So, mahimo na siyang amindahon kung tayo ni amindar. Pero tinuod yun na, no? Kanang muraog sa Biblia pa, ang naapagadugangan, maoy nahitabuan ng atong sharing system, ang mga syudad nga dagko share kay namagoy income population o land area. So gamay ka nga lugar, may imong population, gamay po di mong bahin. Mo nang ang pagtubo na sa mga center nga daghag tao, kunya hayahay na daan, dito po dang dako nga income. Kunya pero bisan pa niya na dili perfecto ang local government code. Kung kay tabang ni sa locality kay tungod aning balaura atong hinumduman nga mupahuway sa dayon sa kalipay nga dayon si Senator Pimentel, no, may pinakamin author ani nakatabang gid ni sa ekonomiya kay automatic tanang barangay, tanang lungsod, tanang city o probinsya dunay share sa national income. Dako kay tabang pero dili perfecto napay ang angay nga kanong gyud, no? Naputol balik. Balik ta mga ka-break time, no? Okay. Ang atong mga partner atong atong ipabot nga social balik karon atong linyang muputuman. May pagpaminaw ni Jean Sirales ang dapat ni Inday Cristalan. Kumusta diha? Kumusta? Okay. Balik ta. Kaya na putol ta mga ka-break time. Sa ito ni Dodo. Okay. murag taas. Ilo. Nawala ta tulo taas. Wala na po. Lami magud ang diskusyon, no? Okay. So ang kini karong higyon no kung itong tanaw nimo ang sa Mandanas ruling murag gitahatagan ni higyon ang local government units nga mo improve ang ilang pagpadagan sa ilang palisiya o mga development sa ilang sa kamay area o responsibilities. Naas batakang balaod magunama, no? Ang batakang balaod nagaingon nga ang tanang local government units na tay makataronganon nga share, no, just share sa income sa nasod. Kunya mao tong pinagi sa balaod sa Kongreso, nagama tong local government code. Kunya ang Mandanas, si Governor Mandanas at that time, nga congressman na ron, ni-file sila kaso with Garcia nga ipaatuman ang nasa batakang balaod. Yung mao na ruling sa Supreme Court nga dili lang BIR income apin custom another income ni Saka para naay share ang tanang local governments so niya na po with income na po ng responsibility. So mao nang devolution of autonomy, no? Principle sa devolution of autonomy, decentralization. Mao na siya karon nga kuhaan ang mga function ang national tungod kay nasa lokal gipasa. Ipakapektuhan ang serbisyo sa health, environment, sa DNR, NEA, sa agriculture, murag maunay ko, no? BGMP and fire. Usa na sa mga kitanaw nga ma-devolve sa province ba o sa city. Nga sa lokal, sa mga munisipyo, na mga dagko. Tunay, niyang barangay, mga services, anahanapod nila ang mga services nga ginagmay nga nasa agriculture karon ipasa na sa lokal. Okay. Mas nahibaw mo po ang lokal sa problema man, no? Ngayon nga
ang ilang po monitor ang DILG GOA sa sakto nga paggasto, pero as to unsa unit sa mga tao mas nahibaw ang lokal. Subo kay pandandungon usay bitaw makita tag mga tambal nga na-expire dito sa Department of Health unya ipasa sa lungsod unya dili day gamit kay wala mo sibo sa need, no? Unya na mga programa nga mga daycare centers from national mabot sa lungsod dili ma-monitor sa national kay huwag mas lagtaw. So mas better good nga adto sa local na ipa-implement, pero bantayan na po sa atong DILG, sa atong COA, kung napatuman kana may issue kung responsable ba ning local government nya para nato mas dali gyud ang local government magatubag sa needs sa mga tao. Ang mga tao po mas makabantay sa programa nga lokal na-implement, no? Dali man kayo paninglan ning mga local officials sa ilang mga gipangbuhat rather than magsigag banha unya dili ma katubag ang lokal kay national ang nag-implement. Correct. Sa akong point of view, wapo gyud ni sa kayo. In favor man butag federalism, no? Okay. Taas daghang patag angay may isgutan bahin ning daghan patag angay mahibaw-an bahin Madanas Garcia Rawlings mga ka-break time. Kadto nakutan nato kabahin natong usa ka konsyal labot ining maong pagpasabot nini hinaut nga nakakuha ka sa katong pagpasabot ni Atty. Trisha Chato og ni Atty. Dudo Humawid. Pero ato pa ning dungagan, no, kining maong issue bahin sa Badanas pagpatuman sa sunod nga tuig mga ka-break time. Pero taas-taas ta higayon nga atong nagamit karong adlaw nining adlaw nga Lunes, atong hatagan atong hatagan og kayo na nga atong mga partners nga makahatag sila mga panapos sa para sa mga ka-break time nining adlaw. Attorney Tricia. Yes, daghang salamat no sa atong mga naminaw karong adlaw. Naot pa unta nga safe tang tanan. As usual, ang akong always constant nga reminder, magkalingaw ta og sunod sa atong mga health protocols. Wear face mask, face shield, wash your hands, mag-alcohol kalingaw, and social distancing. And as much as possible, dili sa ta magtapok-tapok, no? Labi na sa mga magpista karong buwan na. Kung pwede, ana lang ta sa ato ang mga panimalay, mag-celebrate lang ta sa ato ang fiesta nga nag-celebrate, nagpasalamat sa ato ang mga patron, but at the same time, staying safe para sa atong mga pamilya o sa atong komunidad. Daghang salamat kaninyong tanan and have a good day. God bless. Atty. Dudo Humawid. Salamat po, mano. Yes. Mayong buntag again o sa tanang tigpaminaw, salamat sa tigpaminaw, sa tanang katawhan naghangyo ta no nga magtinabangay wa gyud laing makasulbad ana itong problema kita ka ug wa laing pinaka saligan nato nga mutabang sa atong kaugalingon atong kaugalingon, no, natay responsibility gyud nga mo handle unya kana bitawng magunaw tag dako usahay tibok kalibutan, problema sa tibok kalibutan, problema sa nasod ug sa lungsod. Ang atong ikatabang atong pag-atiman sa atong family, mao gyud ano mga ginikanan, labi na sa ginikanan nga ang mga batanon karon usa sa mga source sa kuan man, no? Source sa pagsaka tungod kay mao may lagan, no? Isig bantay lang kita, isig pahimangno sa atong pamilya, ang atong pag-atiman sa atong pamilya tapang na nasa health workers, tapang na nasa nasod. Dili lang sa COVID, sa tanang problema. Problema sa katilingban, no? If you love your country, you love your family, at imana ang atong mga kabataan, atong giyahan, kay mao gani atong pinakadako nga ikatabang nga naara na to, iya tagbantay sa atong pamilya. Apil atong silingan kay atong hangyoon, atong gamiton ang atong influence. Apektado kitang tanan labi na sa COVID, no? Wa ta kahibaw og ano sa panimahuman, ikaduha akong gingon ganiha nga kung unsay gasto nato sa pagatiman sa COVID magamit unta sa development nato nga mga plano. So magtinabangay ta in case of doubt atong suportahan gid ang gobyerno kay wa may binuang ug nay binuang gilang gobyerno apil man ta makabadlong magyapon ta. So suportahan na lang nato magpabakuna, maglikay sa pagtakboy, observe the health protocols.
Man? Correct. Salamat kayo, no? Sa gihapon mga ka-break time, amo mo gibalik-balik yun sa among tulumanon sa mayong adlaw, attorney. Atong gisakay tulumanon sa break time mga higala. Karon natong balik ning pinumdom sa mga katawhan nga atong sundon ang mga gipatumang palisiya, protocols gipatumang sa gobyerno. Malay ta ning COVID-19 mga ka-break time. Sa gihapon, no, di gumi mo magpuol og pinumdom ninyo nga mogawas mo sa iyong bahay gamit mo face mask. Ug na namos gawas, social distancing mga ka-break time og pagpanghuna mo sa tanang higayon. Mo nay labing importante itong himuon mga ka-break time atud palagi sa kadaghanan stay at home. Ba't po mas mga bulanon, pagpudso mo sa bahay, ang dito mo sa ka-expire mga ka-break time. Sa ngalan sa kong partner sa tulmonon sa mayong adlaw, attorney ng adlaw nga Lunes, si Attorney Dudo Humawid, sa Attorney Tricia Bilusot Sato. Kini si Manny Sales, magigon ka ninyo mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa itong mga ka-break time sa tibuok kalibutan. God bless us all. Sariwang isyu menghuli, alihai preso everyday, sesuai yang cakap dadali. My FB Live, a YouTube replace. Siguradong swak it up to date. Sa Pinas man o sa buong mundo, sa break time sama-sama tayo. Sariwang isyu menghuli, alihai preso everyday, sesuai yang cakap dadali. Ekonomiya, kalusugan at publiko, sama mo na rin ang politiko. Mga